comment, sir. Okay na silakan. Let's go, pala. Isa lang para... Sir, what is your comment, sir, sa nangyari? Ano yung reaction niyo, sir, sa Opo, sir. Ano reaction niyo, sir, sa nangyari sa loob na statement ng mga 18 Marines? Lumabas ba, sir, yung katotohanan? Oo, pinatunayan nila yung kanilang statement kasi nakasulat lang, binabasa namin. Mas gusto ko na dito sila magpahayag para sa gano'n. Hindi lamang kami ng mga senador na nakaharap ang nakakarinig, kundi pati yung buong bansa. Sila ngayon ang makakakita kung o makakaalam kung yung bawat sinabi nila, lalong-lalo na yung mga sinabi nilang tumanggap ng mali-malitang pera, narinig naman ninyo at nakita ninyo kung paano sila domestigo. Kahit paano namin silang tanungin, iisa yung kanilang paninindigan. At pati nga motibo ng kanilang ginawa, tinatanong namin. Sabi nila, hindi na namin talaga masikmura itong nangyayari sa bansa natin. Ang totoo, sabi niya gano'n, naghihirap din kami. Yung isa nga, namatay pala yung kapatid niya ngayon. Dahil tumawag yung NBI, na sinasabi, bawat isa sa kanila tumanggap daw ng bribery na 5 million pesos bawat isa. Napaiyak nga yung isa. Sana hindi namatay yung kapatid ko na natulungan ko man lang sana kahit konti. Senator, earlier Congressman Alvarez po cleared his name. Your reaction po, please. Dumating siya late na sana man lang. Nandun pa yung mga 18 Marines. Para sa ganun, nasagot nila kung ano man yung kanyang sinabi. Hindi na rin ako tumagal dahil marami akong pipirman sa aking opisina ngayon. So, hindi ko narinig yung paliwanag ni Congressman Alvarez. Wala na. Sir, dumadami na po yung tao dito sa harap ng Senado. Ano, sir, sa tingin niyo yung may mangyayari pa bang malaki? Nangyayari pa bang... Tapos na kami kasi marami kaming ipatatawag pa. Ang problema lang kaya hindi masyadong naging substantial dahil yung pangunahing mga dapat na dumating sana nagkaharap. Kasi una namin pinatawag si former Speaker Martin Romualdez at saka yung kanyang mga household staff sa kanyang bahay. Pinatawag din namin yung ombudsman o yung kanyang representative at saka yung DPWH. Wala naman, hindi naman sila dumating. Para sana harap-harapan man lang, nagkaalaman na. So silang may kasalanan nito, silang pinatawag, pagkakataon nila na magkaharap-harap, yung 18 Marines naman, mula noon at saka ngayon, intact pa rin sila eh. Wala namang kumalas sa kanila eh. Are you satisfied, Kong, doon sa naging hearing kanina? Sa paglalahad nila, mukhang pinatibayan nila yung kanilang... kasi consistent sila from the beginning. At nangako pa nga sila na magbibigay ng karagdagang mga salaysay para lalong makita yung mga detalye. Kamukha nung halimbawa kasi pinagbibigyan daw yung mga media ng mga maleta. Sabi ko, kinakailangan yung patunayan ito. Kasi hindi naman lahat sa kanila siguro nabigyan ng ganito. So linisin nyo yung iba sa kanila. At pahayag lang ako ng sentimiento na marami nga, sabi ko, na maaaring nababayaran. Kasi sa panig ko nga kinuwento ko kung bakit napakalaking rally. 11 reporter ang nakakita na ako'y nagsalita ng halos 45 minutes. Sakalain yung ni acronym ng pangalan ko, hindi man lang ako nabanggit doon sa reporter. 11 reporters ang nakakita. Samantalang yung mga ibang senador na nandoon na hindi naman inimbita, hindi man nagsalita roon, nagkataon lang na nandoon sa crowd, binanggit lahat ang mga pangalan. Ako na nagsalita sa stage ng halos 45 minutes, 2 diaryong malalapad. Hindi ako nakita ng reporters nila. Philippine Star, 8 reporters, hindi ako nakita. Philippine Inquirer, 3 reporters, hindi ako nakita. Pero kung titingnan mo yung slogan nila, truth shall prevail, sabi ng Philippine Star. Sa Philippine Inquirer naman, balanced news, fearless news. Sana kung ano yung slogan nila, pangatawanan yon. In the final analysis, ang importante lang sa ating bansa,
yung katotohanan, wala nang iba. Hindi dapat nababago yung katotohanan ng iba't ibang naratibo. Yung iba ay wala na sa matuwid, wala na sa katotohanan. So ang taong bayan hindi nakikinabang pagka ganun. Kailangan iisang naratibo. Alang-alang sa bayan. Kasi kapag hindi totoong impormasyon, maliligaw, malilin lang ang taong bayan. Kawawa naman sila. Kayo, ang media pa naman, ang conveyor ng impormasyon. Pag ang impormasyon tama, pag ang impormasyon ay walang halong kasinungalingan, magagamit ng taong bayan nyo sa kanilang pagpapasya at sa kanilang paggagawa ng sarili nilang opinyon. Okay? Thank you po.